How to be you, extraordinary. Paano ba magiging ikaw, di pangkaraniwan? Ang mga pangkaraniwan tao ay pwedeng maging di pangkaraniwan kapag nakilala nila ang Panginoong Hesus na isang di pangkaraniwan. Ang mga pangkaraniwang bagay ay pwedeng maging di pangkaraniwan sa lupa. Pero sa buhay espiritual, ang mga ito ay pangkaraniwan lamang. Pagkatapos na ang Panginoong Hesus ay gumawa ng di pangkaraniwang bagay, katulad ng pagpapakain na 5,000 lalaki sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, ay tinawag niya ang kanyang mga alagad dahil ang mga tao na nga ay nabusog at may natira pa na 12 basket na punong-puno ng pagkain. Pagkatapos na tawagin niya ang mga alagad, ay pinapunta niya ito sa kabilang ibayo habang nakasakay sila sa sasakyang pandagat. Samantalang si Jesus naman ay umakyat sa bundok at nanalangin. Ang kasaysayang ito ay magbibigay sa atin ng 3 napakahalagang katotohanan upang ikaw na pangkaraniwang tao ay maging di pangkaraniwan. Unang katotohanan na matututunan natin sa kasaysayang ito, the extraordinary makes extraordinary things. Si Jesus na di pangkaraniwan ay gumawa ng mga di pangkaraniwang bagay. Ikalawang katotohanan na pwede natin makuha sa kasaysayang ito, the ordinary transformation to extraordinary. Ang mga pangkaraniwang tao ay naging di pangkaraniwan. Ang 5,000 mga lalaki na pinakain ni Jesus, maging ang mga disipulo ay mga pangkaraniwang tao. Ang kanilang damdamin na nakita natin sa kasaysayang ito, sila ay nagugulumihanan, natakot, at napagkamalan pa ng mga disipulo na si Jesus ay isang ghost o aswang. Maging si Pedro ay nahintakutan na makita si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sabi ni Jesus sa mga pangkaraniwang taong ito, napakaliit ng inyong pananampalataya. Ngayon na ang mundo ay dumaranas ng pandemic, ang mga ordinaryong tao ay gayon din. Marami ang nawawalan ng pag-asa, marami ang natatakot, marami ang nawawalan ng loob dahil hindi nila alam ang kasiguruhan ng bukas. Kaya nga sa kasaysayang ito na ating pinagbubulay-bulayan ay inanyayahan ni Jesus si Pedro, isa sa pangkaraniwang tao niyang mga alagad. Come, halika! At nang siya ay tumugon at habang nakatingin siya kay Jesus, ay nakalakad sumandali siya sa ibabaw ng tubig. Ngunit nang maalis ang kanyang tingin kay Jesus, natuon ang kanyang paningin sa malalaking alon, pati na naramdaman niya ang malakas ng pas ng hangin. Unti-unti si Pedro ay lumubog sa tubig. Sigaw ni Pedro, Panginoon, iligtas mo po ako. 2 salitang napakahalaga. Una, ang paanyaya ni Jesus sa pangkaraniwang tao. Halika, come to me. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubha nabibigatan ng inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Isang paanyaya ng di pangkaraniwang Jesus sa inyo na mga pangkaraniwan. Come, halika! Ang ikalawang salitang napakahalaga ay dapat mabigkas ng bawat ordinaryong tao. Panginoon, iligtas mo po ako.
Lord, save me. Salitang nagpapakita ng pagpapakumbaba, pag-amin ng mga kasalanang nagawa, pag-amin na di mo kaya, na ikaw ay kulang. Ang tanging paraan upang ang pangkaraniwang tao ay maging di pangkaraniwan, dapat ay lumapit sa di pangkaraniwang Jesus at sabihin, iligtas mo po ako. Amen? Dahil sa pagtugon ni Pedro kay Jesus sa kanyang paanyaya, si Pedro ay nakagawa ng di pangkaraniwan. Nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Di rin pangkaraniwan ang pagtawag kay Jesus. Iligtas mo po ako. At si Pedro ay iniligtas ni Jesus. Dahil doon sa nasaksihan ng iba pang mga alagad at maraming mga tao, ang mga pangkaraniwang taong ito ay nakagawa ng di pangkaraniwang bagay. Sila ay sumamba kay Jesus. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Sabi nga ni San Lucas, at sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at nagpagaling ng mga may sakit. At sabi din ni San Juan, pakatandaan ninyo, ang mga nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa kaysa rito ang inyong magagawa sapagkat babalik na ako sa Ama. Ito daw ang sabi ni Jesus. At anuman hingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhati ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Ang mga pangkaraniwang tao ay nakakagawa ng mga di pangkaraniwang gawa dahil sa kanilang pagtawag kay Jesus na hindi pangkaraniwan. Amen?